Welcome to Donmar TV News Channel. Lumabag si COMELEC 1st Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon sa Judicial Ethics nang ihayag nito noong Huwebes ang kanyang boto pabor sa disqualification cases laban kay dating Senador at Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa General Counsel ng Partido Federal ng Pilipinas o PFP na si Attorney George Briones, hindi nasusunod ang panuntunan sa paglalabas ng resolusyon sa kaso dahil sa kagustuhan ni Guanzon na ihayag agad ang kanyang boto. Tinawag din itong fake news at mali ang pahayag ni Guanzon dahil wala pang desisyon na inilabas ang First Division. Ang binayolate niya po yung pong batas na ang sinasabi, huwag kang magpo-promulgate ng decision mo sa social media, sa Twitter o sa Facebook. Yan po ang ginawa niya Pangalawa, wala pa pong desisyon Pinipilit po niya na magkaroon ng desisyon, wala namang pong desisyon Paliwanag ni Briones, dapat sabay ang paglalabas o promulgation ng desisyon na pirmado ng kasama niyang commissioner sa dibisyon na sina Amy Ferolino at Marlon Casquejo. Naniniwala ang PFP na may matinding interes si Guanzon sa kaso ni Marcos. Paano mo sasabihin na no ka? Ang sinabi mo, nung January 17 mo sinadmit yung decision mo. Yung dalawa, nung January 17, maliwanag ala pa silang desisyon Paano magiging dissenting ka ngayon? Kaya naman hiniling nilang imbestigahan ng COMELEC si Guanzon, lalo na siniraan niya nito ang kredibilidad at reputasyon ng komisyon. At dahil sa ginawa ni Guanzon, dapat din itong idisbar ng Korte Suprema at alisin ang kanyang retirement benefits at lifetime pension. Sino po yung in charge dyan sa disbarment? Ayan po, Korte Suprema. Yung bang Korte Suprema, nagre-release ba ng desisyon niya sa Twitter? Hindi po. Kung ang Korte Suprema, walang ginagawa si Larry Gadon nagwala lang, carried away kasi emotional. Preventively suspend. Tingin ko ito, ganun din ang tatama sa kanya Sagot naman ni Guanzon, siya ay impeachable officer at ang reklamo laban sa kanya ay hindi saklaw ng jurisdiksyon ng COMELEC Anbanc. Hinamon pa nito ng debate si Attorney Briones. Sinabi din nito na tinatakot umano siya ng Partido Federal ng Pilipinas at nagbabala na ipakontempt at ipakukulong ang nasa likod nito. Pero binigyang diin ni Briones na pag-retire ni Guanzon sa Miyerkules, February 2 ay maaari na siyang kasuhan sa Sandigan Bayan dahil sa ginawa nito habang public officer. Nilinaw din ni Attorney Briones kung anuman ang maging desisyon ng COMELEC sa kanilang apela, nakahanda naman silang sumunod dito. Samantala, ikinatuwa naman ng mga petitioner ang ginawaan nilang pagboto ni Guanzon pabor sa kanilang petisyon. Ayon sa Akbayan Party List, kinukumpirma lamang ng boto ni Guanzon na tama ang kanilang ipinaglalaban na idiskwalipika si Marcos. We call on the other COMELEC commissioners to heed their conscience and use Com Guanzon's vote as guide in deciding in favor of the truth and a fair electoral system. Ang grupong Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o KARMA ay sinabing hihintay nila ang paghahayag ni Guanzon sa umano'y nakialam upang patagalin ang paglalabas ng desisyon sa kaso ng COMELEC 1st Division. Buhay Party List Representative and Vice Presidential Aspirant Lito Atienza has lauded the recent expose of Commission on Elections Commissioner Rowena Guanzon, particularly her vote to disqualify Ferdinand Bongbong Marcos in the upcoming presidential elections. Si Commissioner Guanzon, hindi ko naman kasundugaan yan, pero on this particular issue, bumibili mo sa kanya na his running mate Senator Manny Pacquiao is now in Sarangani Province. On the other hand, presidential aspirant Leo D. Guzman urged Commissioner Guanzon to identify those behind the delay in the release of the decision. De Lakas ng Masa standard bearer also asked Commissioner Amy Ferolino to immediately decide on the consolidated petitions. Vice presidential aspirant and Senate President Vicente Sotto III shared the same sentiment. According to Soto, he will ask the Committee on Ethics to look into the matter. Meanwhile, Senator Panfilo Lacson disputed Vice President Leni Robredo anew on her lack of action remark. Lacson said he risked his life in countless time and he valued his work. In an FB live broadcast, he presented his newly issued national ID after 1 year of waiting. But unfortunately, there was an error on his birth date. Naiba yung birthday ko.
The unit team of Ferdinand Bongbong Marcos and Mayor Sara Duterte meanwhile conducted a dialogue with transport and business sectors. Inday Sara vows to push for the modernization of transportation sector. Ang kailangan po natin sa Pilipinas ay modernisasyon po ng ating transportation sector. At kailangan po na mabilis ang ating paggalaw from port to port, whether it's by land, sea, or air. Marcos Jr. is not present in the said virtual caravan. Instead, he was represented by her sister, Senator Amy Marcos. Meanwhile, Vice President Leni Robredo conducted a dialogue with BPO employees. She wants to push for secure and safe transportation for call center workers. So yung proposal talaga natin, Jello, dapat yung pamahalaan nagpo-provide siya ng transportation na safe, na secure, gumagawa ng mga rota na sinusut doon sa mga oras na paglabas sa trabaho. And yung mga rotang ito, regulated siya. Her running mate, Senator Francis Pangilinan, called the government to expand the capacity of the National Center for Mental Health in order to cater to the needs of Filipinos. Mayor Isko Moreno Dumagoso in his FB post wants to continue the fight against illegal drugs, but he said he will implement the rule of law. His running mate Doc Willie Ong discussed how long the symptoms of COVID-19 may be experienced of an individual. I-check nyo talaga, it's a big problem worldwide. Milyon-milyong tao, magaling na last year pa nagka-COVID. Pero hanggang ngayon, mahina, hapo, depressed, ubo, sakit ng ulo. Nagsasabi ng katotohanan hindi natin malaman. Pero isa-isahin ko kung bakit nasabi natin na parang magkakaiba. Lumalabas ngayon na meron ng away o meron ng hindi pagkakaunawaan between Commissioner Guanzon and Commissioner Perolino na siyang punente ng First Division dun sa disqualification cases ni Marcos. Ano ba ang COMELEC? Sino ba ang COMELEC? At ano ba ang dapat nating paniwalaan at dapat nilang gawin? Na binabanggit ko na meron na pong hidwaan o hindi pagkakaunawaan. Ibig sabihin yung First Division, kung saan tatlo lang ang commissioner na involved dyan, Commissioner Guanzon, Commissioner Perolino at saka yung isa pa, nakikita natin kung ano ang nangyayari. Alam niyo kung bakit? Sumulat na po si Commissioner Amy Perolino kay Chairman Abbas, ang chairman ng COMELEC. Parang sumbong na ang kanyang sinabi. Sinabi na niya doon ang dahilan kung bakit wala pang desisyon. Kasi nga raw sumusunod siya doon sa proseso. Maraming January 7 hanggang January 17 at ngayon ay ginagawa pa raw ito. At hindi siya naliligaw doon sa issue ng proseso ang kanya sinusunod. Ang isa lang naging dahilan kung bakit naging problema rin ay yung na-COVID niya, yung kanya raw mga abogado na matutulong sa pagsusulat. Alam niyo si Commissioner Perolino, siya po yung punente, siya po yung nabonot kasi may raffle dyan Sa mga commissioner, nagra-raffle kung sino mabubunot ang pangalan, siya yung susulat ng resolution o desisyon. Pero dun sa sulat ni Commissioner Perolino, siya yung nagsusumbong na kay Chairman Abbas na siya ay pinakikialaman at dinidiktahan umano ni Commissioner Guanzon. At ito naman ginagawa ni Guanzon siguro dahil siya po ay senior, akala niya ay senior siya, may influensyahan. Pero alam po ninyo, para sa inyong kaalaman, ang COMELEC, independent sila lahat. Hindi sila dapat nagsusulutan o nagpapakialaman sa kanilang opinion at desisyon sa kanilang mga hawak na kaso. Pare-pareha sila, junior o senior, dahil kasi one vote lang naman. Including chairman, one vote lang din. Independent sila, mga constitutional body sila. Impeachable, official sila. Impeachment lang ang makapagtatanggal sa kanila. O kaya mag-file ng early retirement, ganun po yung kailang kapangyarihan. Bakit parang ang lumalabas ng i-influensya dahil senior si Guanzon? Or pwede rin na parang yung sinasabi kasi ni Commissioner Perolino, gusto rin ni Guanzon i-adapt niya yung opinion ni Guanzon. Ano ba ang opinion ni Guanzon? Ano ba ang desisyon? Di ba disqualified si Marcos? So hindi naman tama yun. Kasi siyempre kailangan nakabase sa dokumento o nakabase sa pag-aaral
ng ibang commissioner yung kanyang desisyon at hindi pwedeng dahil senior si Guanzon, siya ang susundin ng ibang commissioner. Kaya dahil po dito, ako naniniwalang malaki ang tsansa pa na ma-qualified si Marcos. Hindi siya ma-disqualified. Kasi si Guanzon, dinisqualified si Marcos. Ngayon lumalabas, ini-influensahan niya yung mga commissioner. Dalawa ho ang kailangan makaboto dyan. Tatlo lang sila Malamang yung dalawa, akin naman ho sariling opinion ito, malamang yung dalawa ay manindigan sa kailang paniniwala. Nataliwas dun sa paniniwala ni Guanzon na disqualified. Di ba? Kaabang-abang. Kaya ang laki ho ng tsansa, inuulit ko, huwag kayong mawala ng pag-asa ng mga Marcos supporters at followers. Dito sa nangyaring ito, lalabas ang katotohanan, malamang mag-isa lang si Guanzon. Yung dalawa ay maninindigan sa kung ano ang kanilang nakikita sa ebidensya at paniniwala. Hindi sila magpapa-impluensya. Okay? So, nakakalungkot lang na dapat sila ho'y independent, dapat nagtutulungan, walang sapawan, dapat pagkatiwalaan ng taong bayan, pero dito sa nangyayaring ito, ay lumalabas na parang doon sa sulat ng commissioner, parang gustong makalamang nitong si Guanzon. At ang nakakagulat pa dito sa atin ng paniniwala, bakit nung nag-try pala siyang makumbinsi yung kanyang mga kasamahan para sa desisyong ito or dito sa kanyang opinion na ito, abay biglang lumabas ng COMELEC at pumunta siya sa social media at mass media. Left and right ang kanyang mga interview. At kanyang ini-expose na siya ay pabor na disqualified si Marcos. Kahit wala pa hong rules o kahit wala pang desisyon. Desisyon, ibig sabihin, o resolution. Violation po yun. Anong sabi ni Commissioner Perolino bilang punente? Siya ang susulat ng desisyon. Hindi siya lalabag sa rules. Ibig sabihin, magsusulat siya at susundin niya kung ano ang kanyang alam at ilalabas niya ang kanyang desisyon na naaayon sa regulasyon. Hindi siya pupunta sa mass media at social media na katulad ng ginawa ni Guanzon. Na parang siguro nararamdaman ni Guanzon na wala siyang kakampi sa loob. Kaya nagpunta ng media at doon niya ini-expose ang kanyang paniniwala. Hindi ho tama yun. Kasi ho, inuulit natin, independent ang COMELEC. Dapat manggagaling sa loob ang opisyal na mga desisyon at resolusyon. Hindi pwedeng mauna ang media. Mauna ang taong bayan sa inyo sinasabi. Dapat merong black and white na desisyon. Diba? Yun po So nakakabahala. Pero ganun pa man, nangyari na po ito, bantayan po nating mabuti. Huwag papayag ang mga tao na magtuloy-tuloy na masira itong COMELEC. Dapat manatiling independent ang COMELEC. Dapat ipakita nila na sila ay isang constitutional body na walang pwedeng magdikta o makialam sa kanila. Alam nyo ngayon, mayroon pa sinasabi si Guanzon na mayroon daw nakikialam. Na parang politiko. At parang minabanggit pa yata na senador. Kaya tuloy mga senador nagsasalita ngayon. Lalo na si Bato de la Rosa. Ano sabi ni Senador de la Rosa? Pangalanan mo. Para malaman natin at mag-imbestiga kung sino yung senador nakikialam sa trabaho ninyo. Hindi kasi pwedeng ganun Senador? Sila po ay tagagawa ng batas. Sila po ay nasa tinatawag nating doon sa separation of power between judicial, legislator at saka executive, makikialam sa independent, parang napakatindi nun So ito, parang nandadamay na. So ngayon, ang tanong ko sa inyo, saan kayo maniniwala? Sa COMELEC o kay Guanzon? Palagay ko malalim na tanong yan at kailangan nung malaman natin. Pero akin panawagan sa inyo, sa COMELEC tayo maniwala. Naniniwala po akong hindi mai-influensyahan ni Guanzon ang mga taga-COMELEC. Mangingibabaw ang katotohanan at nababase sa kailang pag-aaral at hindi sa politika. Alam nyo itong isyong ito, legal, technical, political. Legal kasi may mga batas na may iral, technical dahil doon sa mga schedule at mga rules, tapos itong political, dahil politika ito. Pero para sa akin, taong bayan ang dapat masunod kung sino ang gusto nilang kandidato at maging pangulo. Ang COMELEC ay mag-decide kayo para sa kabutihan ng bayan. Huwag kayong mag-decide na makakasira sa bayan. After all, hindi naman sa inyo ang final nito. Pupunta ng Supreme Court ang usaping ito. Din ang Supreme Court na magsasabi. Ilang beses ko na sinabi
na sila ang magdi-decide dito. Hindi ho ba? So, mainit po ang away ngayon o labanan between Guangzon at Commissioner Perolino na siyang ponente ng usaping ito.